Isang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Papansin siguro nyo, ang suot ko ay ibang kulay, rosas. Ang linggong ito ay tinatawag pong Laetare Sunday. Salitang Latin, sa Tagalog, ibig sabihin, magalak ka. Bakit tayo magagalak? Dahil malapit na ang ating hinihintay, ang lubos na katubusan ng tao sa pamamagitan ng Paskwa ni Jesus, ang kanyang pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Alam natin, ang pagkabuhay ni Jesus, ito ay tagumpay ng pagmamahal at awa ng Diyos. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng 40 araw na paghahanda para sa muling Paskong pagkabuhay ni Jesus. Ang Laetare Sunday, ang linggong ito ay 21 days before Easter. 21 araw bago ang Paskong pagkabuhay. Kaya ngayon pa man, tayo ay natutuwa kahit na may penitential touch yung panahon ng Kwaresma, panahon ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Pero sa kabila nito, nandun yung pagsaya dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Malinaw po sa gospel, si Jesus ay dumating hindi para parusahan ng tao, hindi para hatulan ng tao, dahil sa Kanya, sa sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang pinapaalala ng Diyos. Ang Kanyang awa ay isang biyaya, isang handog. Hindi natin masasabing karapatan natin ito bilang tao. Malinis po ito sa mga 3 pagbasa. Sa unang pagbasa, yung mga Israelites, sila ay sapin-sapin ang kanilang mga karumaldumal na gawain. Yung Diyos na nagbigay ng kalayaan sa kanilang mga ninuno, yung Diyos kanino sila nakipagtipan, nagkalimutan nila, naging rebelde, nakiisa sa mga kapaligirang bansa, kaya naging pagano sila, nakalimutan ang Diyos na nagpalaya sa kanila. Pero ganun pa man, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Diyan natin makikita na hindi matatawaran ang pagmamahal ng Diyos. Marahil kung kayo o tayo o ako ang Diyos, kapag ganun ang bayan na inaalagaan mo, sasantabi mo lang, papalitan mo, di ba? Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Lalo siyang nahaba ang Diyos. Kaya gumawa ng paraan upang unti-unti makabalik at matauhan ang kanyang bayan na nagrebelde. So sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, malinaw din po pinapakilala ni San Pablo ang kaligtasan na handog ng Diyos ay isang kaloob. Sa awa ng Diyos, tayo'y naligtas, hindi karapatan ng tao. Oo, kailangan tayo magsikap. Pero yung lakas, grasya, biyaya na gawin ang tama at magkaroon tayo ng sapat na tatag upang hindi maghari ang ating kahinaan. Ito ay isang malaking biyaya. At sa gospel naman po, ayun, nung sinabi ni Jesus kay Nicodemo, isang Pariseo na hinahanap ang katotohanan kahit na siya ay eksperto sa pagpapahayag ng mga kautusan ng Diyos, siya pa rin ay naghahanap kung paano matuklasan ang katotohanan. Kaya pinaliwanag ni Jesus
dapat mahalin ang liwanag na bigay ng Diyos. At sino ang liwanag na ito? Siya. Kaya sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Binanggit ni Jesus, nung panahon ni Moises, maraming natuka ng mga ahas na matay at bilang pagsuway sa Diyos. Ngunit naawa ang Diyos, kaya inutos si Moises gumawa ng tansong ahas at itaas, at sino mang nakakita sa ahas na ito, sila ay napagaling sa kanilang sakit at hindi namatay. Ang nagpagaling sa kanila, hindi yung tansong ahas, ngunit ang Diyos na walang sawang gumagabay sa Kanyang bayan. At sa bagong tipan, hindi na tansong ahas ang itinaas. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang itinaas sa krus upang maging tanda ng marubdob na pag-ibig ng Diyos, at sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, tayo ay muling nakipagkasundo sa Diyos. Kaya makikita natin ang puso ng Diyos, hindi punong-puno ng masasabi nating paghatol. Nandun lagi yung habag. Hindi pagpaparusa ang iniisip ng Diyos, kundi pagbabalik loob ng tao. Kaya itong mga panahong ito, tagal na po tayo, mahigit na 20 days na tayong naglalakbay, simula ng Miyerkules ng Abo, kung saan tayo nagpakumbaba at gumawa ng paraan upang maging malalim ang ating pagkilala sa awa ng Diyos. Tayo nagsisikap manalangin, mag-ayuno, hindi lamang sa pagkain, ngunit sa mga bagay hindi nakakatulong, nagiging sagabal upang maging ganap ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, kawang gawa, ito ay isang tanda ng matibay na pagmamahal sa Diyos. So, tayo po ay nakalakbay ng mahigit 20 days. Ano na kaya ang nangyari sa ating buhay? Araw-araw tayo binibigyan ng pagkakataon. Randam natin ang mainit na pagmamahal ng Diyos. Tayo ba ay marunong makinig? Tayo ba ay marunong tumugon? So, iba po ang makinig lang. Kaya kanina, sa kinanta natin after the first reading, bago yung gospel, after the second reading, wika mo'y aming diringgin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutukdin. So, hindi lamang sa salita, ngunit sa gawa nakikita ang ating pananampalataya, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hari nawa, itong nalalabi pang araw ng paghahanda, lalong magiging mas masigasig tayo sa ating paghahanda upang makibahagi tayo sa pagkabuhay ni Jesus. At hindi madali yun dahil katulad ng sinabi ni Jesus, laging may kalakip na sakripisyo, laging kalakip na pagpatalikod sa ating sarili upang bigyan ng daan ang pagdating ng Panginoon sa ating puso. Kadalasan kasi yung ating sinusunod, yung hilig ng ating pagkatao, ng ating sarili. Pero itong panahon ng Kwaresma, ito'y panahon upang bigyan pansing lalo ang mga pamamaraan ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kay Kristo may buhay, may pag-asa, may kapatawaran. Sa Kanya tayo muling pinakikipagkasundo sa isang Diyos na mauwain sa Kanyang Ama, punong-puno ng habag. Sana tayo rin
Ganon din po ang ating pagtingin sa ating kapwa. Walang paghahatol, ngunit laging may habag, pag-ibig at pagmamalasakit. Amen.